Sa sandaling ito ay makikitang tumatakbo ang isang hunter mula sa lugar na ito at nag-aalalang tinatawag ang kanilang leader na nagngangalang Tezuka. Habang ginagawa niya ito ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na may hawak na inumin mula sa kanyang likuran. Iyon na pala ay ang kanyang hinahanap na leader. Sa puntong ito ay tinawag niya ang hunter at sinabi na nandito lang siya. Nagulat naman ang babaeng hunter nang makita siya, ngunit kalmado namang sinabi ng leader na nauuhaw siya, kaya kumuha na lamang siya ng inumin sa isa sa mga tindahan, ngunit sinabi rin niya na nagbayad siya para dito. Samantala si Suayon ay nagulat matapos marinig ang kwento ng leader tungkol sa nangyari kay Daesung. Dito nga ay sinabi niya na hindi niya malaman kung sasabihin ba niya na namatay ito o kinain ng halimaw na kanyang nakalaban. Hindi naman makapaniwala si Hanyul matapos marinig ito, kaya tinanong niya kung totoo bang kinain ng halimaw na nagmula sa Honsei si Daesung, at tuluyang naglaho. Kinumpirma naman ito ng leader, at sinabi na tamang-tama nga ang kanyang pagkakalarawan sa mga nangyari. Matapos namang marinig ito, ay tinanong ni Changsik kung dapat ba silang maghiwa-hiwalay upang hanapin ang kinaroroonan ng halimaw na iyon. Kinontra naman ito ni Harin, at sinabi na kahit na maghiwa-hiwalay pa sila sa kanilang paghahanap ay magiging mapanganib pa rin para sa kanila kung gagawin nila ito. Sinabi naman ni Suayon na hindi na nila kailangang mag-alala pa tungkol sa paghahanap sa halimaw na yon, dahil mayroon siyang paraan para mahanap ito. Samantala sa isang di kilalang lugar, ay kasalukuyang nagsasali ng alak ang presidente ng World Hunter Association, at habang iniinom na niya ito, ay tinanong naman ng kanyang kapatid kung hindi ba siya nasorpresa, o nagulat man lang sa kanyang mga iniulat sa kanya. Nakangiti namang sinabi ng presidente, na kung sa palagay ba niya ay magugulat pa siya kung sakali mang may lumabas na isang S-rank core. Idinagdag pa niya na siguro ay hindi lang niya alam ang totoong kapangyarihan ng Honsei, kaya niya nasasabi iyon. Sandali namang natahimik ang kanyang kapatid matapos marinig ang mga sinabi niyang ito. Sa kabilang banda sinabi ng presidente na kahit gaano pa kalakas si Daesung, ay magiging imposible pa rin para sa kanya na pigilan ang Honsei sa bagay na kanilang napagplanuhan na. Matapos naman marinig ang kanyang mga sinabi ay tumayo na ang kanyang kapatid, at sinabi sa kanya na huwag niya siyang sisisihin sa bandang huli, dahil binalaan niya na siya. Habang papaalis na siya sa kwartong ito, ay sinabi ng presidente na wala siyang dapat na ipag-alala, dahil ang plano ng organisasyon ay magpapatuloy kahit ano pa ang mangyari. Samantala sa kinaroroonan ng grupo ni Daesung, ay kasalukuyang tinatanong ni Harin si Suayon kung ano ang tinutukoy niyang paraan. Tumawa naman ito at saka inilabas ang manika na kamukha ni Chucky, at matapos niyang ibato ito sa lupa, ay agad itong naglabas ng usok, at makalipas ang ilang sandali ay lumabas na mula rito ang isang mayabang na Chucky, at tinatanong si Suayon kung bakit na naman niya siya tinawag. Hindi naman nagalit si Suayon sa kayabangan niyang ito, at sa halip ay mahinahon na sinabi kay Chucky na ang kanyang master ay nawawala. Tinanong naman ni Chucky kung ang tinutukoy ba niyang master ay ang kanyang ama. Sa kabilang banda si Changsik at si Dongcheol ay mayroong kakaibang ekspresyon, dahil sa sandaling ito ay naasar na sila sa kayabangan ng manikang ito. Habang nangyayari naman ito ay sinabi na ni Suayon na tama nga si Chucky, dahil nakidnap ang kanyang ama ng isang halimaw. Dahan-dahan namang tumayo si Chucky matapos marinig ito, at tinanong kung sinong baliw ang magtatangkang ikidnap ang isang demon god. Ngunit habang sinasabi niya ito ay mayroon siyang naramdaman, at makalipas ang ilang sandali ay sinabi niya na nararamdaman niya ang matinding galit ng kanyang ama. Nagulat naman si Suayon sa sinabi niyang ito, kaya agad niyang tinanong kung saan niya naramdaman na nagmumula ang galit ng kanyang ama. Dali-dali namang tinuro ni Chucky ang isang direksyon, at sinabi na doon niya nararamdaman ang matinding magic energy na nagmumula sa galit ng kanyang ama. Tila naguguluhan naman ang mga miyembro ng K-Hunters sa itinuturo nito, dahil wala naman silang nakikitang kakaiba sa tinuturo niyang direksyon. Kaya dahil dito ay tinanong na ni Hanyul ang leader ng mga hunter sa lugar na ito, kung ano ang mayroon sa direksyon na iyon. Sandali namang nag-isip ang leader,
at pagkatapos ay sinabi niya na ang matatagpuan doon ay ang bundok ng Mount Fuji. Pagkatapos nito ay agad silang nagtungo sa bundok, at nang makarating sila sa tuktok ay nakita nila ang isang malaking butas sa lugar na iyon. Sa puntong ito ay sinusuri nila kung ano ang mayroon sa butas, at dito nga ay sinabi ni Chucky na nakakasigurado siya na dito niya nararamdaman na nagmula ang galit ng kanyang ama. Pagkatapos niyang sabihin ito ay biglang nagulat ang apat niyang kasamahan, dahil sa sandali pa lang iyon ay agad na tumalon si Chucky patungo sa butas dala-dala ang kanyang kutsilyo. Samantala, matapos masaksihan ang ginawang ito ni Chucky, ay tinanong ni Dongchil kung ano ang mayroon sa napakalaking butas na ito. Binanggit naman ni Changsik na hindi niya makita ang pinakailalim ng butas na ito. Samantala ang leader ng mga hunter sa lugar na ito ay nagugulat din dahil wala siyang matandaan na mayroong ganitong butas sa bundok ng Mount Fuji. Habang napupuno pa ng mga tanong ang mga hunters, ay nagsuggest naman si Choyong na magpapaputok na siya ng flare signal para malaman ng iba nilang kasamahan ang kanilang lokasyon. Matapos naman niyang gawin ito, ay agad din naman itong nakita ng kanilang mga kasamahan at nagtungo na sa kanilang kinaroroonan. Sa kabilang banda si Daesung na ngayon ay nasa loob pa rin ng tiyan ng halimaw, ay patuloy na sinusubukang gamitin ang kanyang mga kakayahan, gaya ng Pantheon at Corpse Exchange, ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap na ito, ay napansin niya na ang kanyang mga movement skills ay nakasealed lahat. Habang iniisip pa niya ito, ay nagsimulang tumulo ang mga likido mula sa loob ng tiyan ng halimaw, at ngayon ay patungo na sa kanya. Nang makita naman ito ni Daesung ay nainis siya, at sinabi na nandito na naman ito. Pagkasabi nga niya nito, ay agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan na Mana Unleash. Matapos niyang gawin ito, ay natulak ang mga likidong iyon ng kanyang mana palayo sa kanya. Samantala ang matabang halimaw ay kasalukuyang nagko-concentrate, at patuloy na sinusubukang tunawin si Daesung sa loob ng kanyang tiyan, gaya ng ginawa niya kanina. At habang ginagawa niya ito, ay nakita naman siya ni Chucky. Kaya ngumiti ito at sinabi na sa wakas ay nakita niya na rin ang baboy na ito. Sa kabilang banda si Changsik at si Dongcheol ay natigilan matapos makita ang halimaw na ito, at pagkatapos ay tinanong ni Changsik kung gusto ba niya siyang mauna ng umatake, o siya muna. Sinabi naman nito na siya na muna ang unang umatake para sa first hit, ngunit habang pinagpaplanuhan pa nila ito, ay agad namang sumugod si Chucky patungo sa matabang halimaw. Habang ginagawa niya ito ay sinasabi niya na ibalik nito sa kanya ang kanyang ama. Dahil naman sa ginawa niyang ito, ay nagulat ang dalawa dahil nabaliwala din ang kanilang ginagawang pagpaplano. Kasabay ng pag-atake niyang ito, ay natawag ang pansin ng matabang halimaw patungo sa kanilang grupo. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang aksyon, ay tumama na ang atake ni Chucky, at sinimulang saksakin siya sa kanyang ulo. Ngunit sa kabila ng mga atake niyang ito, ay tila baliwala naman ito sa halimaw at naisip lamang na isa itong isinumpang manika. Habang iniisip naman niya ito, ay agad na kumilos si Dongcheol at kinuha si Chucky mula sa ulo nito. Kasunod nito ay agad din namang sinundan ito ng atake ni Changsik patungo sa matabang halimaw. Ngunit sa kabila ng buong lakas niyang atake, ay wala ring epekto ito sa matabang halimaw. Sa puntong ito ay sinabi ni Dongcheol na ang katawan ng baboy na ito ay parang isang diamond sa sobrang tigas. Binalaan naman siya ni Changsik at sinabi na ibinigay na niya ang kanyang buong lakas sa atake niyang iyon, ngunit hindi man lang nagasgasan ang katawan ng halimaw na ito. Patuloy namang nagpupumigla si Chucky mula sa pagkakahawak sa kanya ni Dongcheol, at sinasabi na ibaba na niya siya, dahil siya mismo ang magpipira-piraso sa baboy na iyon para gawing isang pork chop. Habang nag-uusap pa sila ay nagsimula namang tumayo ang matabang halimaw, at sinabihan sila nito na isang maliit na daga at mga mahihinang lalaki. Pagkatapos niyang sabihin ito ay nag-ipon ito ng enerhiya sa kanyang bibig, at pagkatapos ay pinakawalan ito patungo sa grupo ng tatlo. Agad namang sumigaw si Changsik at sinabi na mag-ingat sila. Samantala naisip naman ni Dongcheol na ang atake niyang ito ay nagtataglay ng aura skill ni Daesung. Habang iniisip pa niya kung paano nangyari iyon,
ay nagsagawa naman ng pag-atake si Changsik na ginagamit ang kanyang aura skill na Tiger Claw. Sa puntong ito ay nasa ibabaw na siya ng matabang halimaw at nakahanda ng atakihin ito gamit ang kanyang espada. Ngunit sa kabila ng biglaan niyang pag-atake, ay agad na nakapagsagawa ng counter ang matabang halimaw, na ngayon ay nakabuka na ang kanyang malaking bibig patungo kay Changsik, at nakahanda ng magpakawala ng sarili niyang atake. Dahil dito ay labis na nagulat si Changsik sa sitwasyon niya ngayon. Sa sandaling ito ay nakaakma ng kainin ng matabang halimaw, ang ngayon ay papasugod na si Changsik. Sa kabutihang palad, bago pa man siya makagat ng halimaw ay nagawa siyang mailigtas ng lider ng hunter ng bansang ito. Matapos bumagsak ang dalawang ito sa lupa, ay agad namang nagsagawa si Choyong ng kanyang pag-atake, gamit ang kanyang skill na Extreme Magic-Yin Bullet, at sinimulang barilin ang matabang halimaw sa mga paa nito. Habang nagugulat pa ang halimaw sa biglaang pag-atake sa kanya, ay nagsagawa din ng pag-atake si Dong Kyul gamit ang kanyang kakayahan na Lightning Storm, at sa mga sandalingang ito ay makikita na tinamaan niya sa likod ang matabang halimaw, na nagdulot ng pagkalat ng mga kidlat sa paligid. Sa kabilang banda, ang matabang halimaw ay nagsimulang sumigaw dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Ngunit pagkatapos niyang gawin ito ay biglang umilaw ang kanyang katawan ng kulay green. Matapos naman itong makita ng grupo, ay nagulat sila dahil ang berdeng ilaw na iyon ay nabuo at naging bola ng enerhiya na nagsimulang lumipad patungo sa kanilang direksyon. Matapos namang maramdaman ang panganib na nagmumula sa bola ng enerhiya na ito, ay agad namang nagsagawa si Hari ng isang mana shield sa paligid nila upang protektahan sila mula sa ataking ito. Habang ginagawa pa niya ito, ay lumabas naman si Seoyeon mula sa proteksyon ng mana shield, at sa sandaling iyon ay binantaan niya ang matabang halimaw na kung talagang matakaw siya ay kainin niya ang atake niyang ito. Nagulat naman si Hanyul at si Harin sa naging aksyon niyang ito, at tinatanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Habang si Hanyul naman ay hinihimok siya na bumalik sa loob ng mana shield para sa kanyang proteksyon. Ngunit sa kabila ng mga paalalang ito ng kanyang mga kasamahan, ay tumayo lamang si Seoyeon, at nagsimulang itaas ang isang stick, at habang hawak niya ang isang manika, ay ginamit niya ang kanyang kakayahan na instant death, at kasabay nito ay itinusok niya na ang stick sa ulo ng manikang iyon. Matapos naman niyang gawin ito, ay lumabas ang isang notification na nagsasabi na ang kanyang skill na instant death ay ginamit na, ngunit kung ang kaluluwa ng kanyang target ay masyadong malakas, ang skill na instant death ay mapapalitan ng skill na faint o pagkahimatay. Sa kabilang banda matapos gawin ni Seoyeon ang kanyang skill, ay makikitang tinamaan ng malaking haligi ng liwanag ang matabang halimaw at sandaling napanganga mula sa ataking tumama sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nawala na ang liwanag at kasabay nito ay bumagsak na sa lupa ang matabang halimaw. Samantala mayroong gulat na ekspresyon si Changsik at ang iba pa niyang mga kasamahan at tinatanong kung ang baliw na halimaw ba na yon ay talagang namatay sa isang tama lang ng atake ni Seoyeon. Samantala habang namamangha pa ang kanyang mga kasamahan sa kanyang ginawa, ay nagsalita naman si Chucky na ngayon ay nasa tabi na ng halimaw. Sinabi nito na bagamat hindi siya kasing lakas niya, ay maituturing pa rin na mahusay ang kanyang nagawa. Sa kabilang banda ang kanyang mga kasamahan ay biglang nanglaki ang mga mata dahil hindi sila makapaniwala sa sinabi ni Seoyeon. Dahil sa sandaling ito ay sinabi niya na maging siya ay hindi rin makapaniwala na umubra ang kanyang atake sa halimaw na ito. Samantala sa isang kalsada sa isang syudad, ay makikita ang mga tao na naglalakad na parang mga zombie. At sa gitna ng mga ito, ay makikita rin na dumadaan ang grupo ng mga orcs na daladala ang kanilang mga sandata. Sa puntong ito ay tinanong ng isang orc ang kanilang pinuno kung bakit hindi nila pinapaslang ang mga taong ito. Sinabi naman ng pinuno na ang Titan ay mas gusto ang mga kaluluwa ng mga mandirigma, at hindi katulad ng mga ito na basura. Habang naglalakad pa ang mga ito, ay makikitang tila may lumilipad na mga sinulid sa paligid,
at makalipas pa ang ilang sandali, ay tumama ang mga dulo ng mga sinulid na ito sa ulo ng mga taong gumagala sa paligid. Pagkatapos mangyari ito ay biglang sumigaw ang mga taong ito, at nagsimulang umilaw ang kanilang mga mata ng kulay pula. Kasunod nito ay nagsimulang tumakbo ang mga ito patungo sa direksyon ng mga malalaking orcs, at sinimulang atakihin ang mga ito. Ngunit sa kabila ng kanilang kalamangan sa kanilang bilang, ay madali lamang silang pinapaslang ng mga orcs, sa isang wasiwas lamang ng kanilang mga sandata na parang mga insekto. Ngunit sa kabila ng patuloy na pagkapaslang ng mga taong ito, ay patuloy pa ring sumusugod ang kanilang mga kasamahan na para bang walang kinatatakutan. Kaya dahil dito ay sinabi ng isang orc na nakakatawa ang sitwasyong ito, dahil maging ang mga taong ito na hindi kayang kontrolin ang kapangyarihan ng ether, ay ngayon ay inaatake sila. Matapos naman niyang sabihin ito, ay may biglang humawak sa kanyang binti, ang mga kamay nito ay ngayon ay nagliliyab. Dahil sa pangyayaring ito ay napatingin ang orc, at matapos niyang tingnan ito ay nakita niya na ngayon ay umiiyak at sumisigaw sa sakit ang taong humawak sa kanya. Sinasabi pa nga na sobrang init ang kanyang nararamdaman. Habang patuloy itong sumisigaw sa sakit ay bigla itong sumabog, at kasabay ng kanyang pagsabog ay nadamay din ang orc na kanyang hinawakan, at nagkalasog-lasog ang katawan. Nagulat naman ang leader ng grupo sa pangyayaring ito, kaya agad niyang sinabi sa kanyang mga tauhan na agad na hanapin ang Awaken na kumokontrol sa mga maruruming taong ito. Matapos naman niyang sabihin ito, ay sunod-sunod na sumabog ang kanyang mga tauhan na ngayon ay hinawakan ng mga taong nagsiself-destruct, at habang nagpapatuloy pa ang mga pagsabog sa kanyang paligid, ay napapamura siya, at sinimulang hanapin kung saan nagtatago ang taong kumokontrol sa mga taong ito. Samantala sa tuktok ng isang gusali, ay makikita ang taong responsable sa pagkontrol at pagpapasabog ng mga tao. Ang taong ito na ngayon ay mayroong masamang ngiti, at parang isang tao na nagkokontrol ng mga puppet, ay walang iba kundi ang nangungunang hunter sa world ranking, na si Aslan. Habang patuloy pa niyang kinokontrol ang mga tao sa paligid, upang gamitin bilang kanyang mga sandata laban sa mga orc, ay nakita naman siya ng pinuno ng mga ito. Dahil dito ay agad itong tumalon patungo sa kinaroroonan ni Aslan, at nakahanda ng hatawin siya ng kanyang palakol, at sa sandalingang makarating siya sa kinaroroonan ni Aslan, ay agad din namang naghanda si Aslan para protektahan ang kanyang sarili. Habang ginagawa niya ito ay galit na sinasabi ng pinuno ng mga orc, napapatayin niya siya. Ngunit sa kabila ng pagbabantang ito at nakaambang panganib, ay ginamit naman ni Aslan ang kanyang kakayahan na main projection, at matapos niyang gawin ito ay dumikit sa pinuno ng mga orc ang dulo ng mga sinulid na ginagamit niya sa pagkontrol sa mga tao. Kasunod nito ay tuluyan ng tumigil ang pinuno ng mga orc sa kanyang pag-atake, at ngayon ay naging katulad na rin ng mga tao na nasa paligid na naging kulay pula ang mga mata, na nagpapakita lamang na nakontrol na rin ito ni Aslan. Pagkatapos ay lumapit siya dito at inutusan na bumaba, at paslangin ang kanyang mga kasamahan. Kasunod nito ay maririnig ang pag-atungal ng mga orc sa paligid, dahil sa sandaling iyon ay sinimulan ng ubusin ng pinuno ang kanyang mga tauhan. Samantala sa lugar na kinaroroonan ng grupo ni Daisung, ay makikitang nakahandusay pa rin sa lupa ang matabang halimaw. Dahil dito ay tinanong ni Changsik kung talaga bang patay na ito, sinabi naman ni Dongchil na hindi rin niya alam, at makabubuting ang tanungin niya ay si Seoyeon. Sinabi naman ni Seoyeon na hindi pa ito patay, at sa halip ay nahimatay lamang. Habang sinasabi pa niya ito ay bigla siyang nagulat, dahil sa mga oras na iyon ay nasa ibabaw na ng matabang halimaw si Chucky, at tila ba ibinubuka ang malaking bibig nito. Kaya dahil dito ay tinanong niya kung ano ang kanyang ginagawa. Galit namang sinabi ni Chucky na nakakasigurado siya na ang kanyang ama ay nasa loob pa rin ng tiyan ng matabang halimaw na ito. Natataranta namang tinanong ni Seoyeon kung ano naman ang kanyang gagawin kapag nasa loob na siya ng tiyan nito. Sa kabilang banda habang sila ay natataranta pa sa balak gawin ni Chucky, ay lumapit si Hanyul sa kanila at sinabi na bago siya pumasok sa loob, ay dalhin niya ang isang bagay.
Pagkalipas ng ilang minuto, ay tuluyan ng nagising ang matabang halimaw na ngayon ay nababalot na ng kadena ang buong katawan. Agad namang nataranta ang mga hunter na nagbabantay, at agad na ipinaalam sa kanilang mga kasamahan na nagising na ang baboy. Sa kabilang banda, habang patuloy na nagpupumiglas ang matabang halimaw na ito mula sa mga kadenang nakatali sa kanya, ay inisip nito na kapag nakawala na siya mula sa kanyang pagkakatali, ay papaslangin niya ang lahat ng mga ito. Pagkatapos nito ay nagpatuloy pa ito sa pagtatangka na putulin ang mga kadena na nakapulupot sa kanya. Sa kabilang banda si Changsik matapos makita ang ginagawa nito, ay sinabi na malapit na itong makawala mula sa kanyang pagkakatali. Kaya kailangan na nilang samantalahin ang pagkakataong ito para atakihin ang halimaw. Ngunit bago pa man nila maisagawa ang plano nilang ito, ay natigilan sila dahil biglang lumabas ang isang portal sa kanilang harapan. Labis namang natuwa si Seoyeon matapos makita ito, at gaya nga ng kanyang inaasahan, ay lumabas mula dito si Daesung, at ang anak nito na si Chucky. Pagkatapos nito ay ngumiti si Daesung at pinuri sila sa kanilang mahusay na trabaho. Habang si Chucky naman na nasa kanyang balikat, ay binanggit sa kanila na naging matagumpay ang kanyang misyon. Sa sandaling ito ay nagkaroon ng seryosong ekspresyon si Daesung, at pagkatapos ay sinabi niya na kailangan na nilang makaalis mula sa butas na ito. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay hindi na niya hinintay pang makasagot ang kanyang mga kasamahan, at agad na siyang tumakbo papalayo sa kanilang kinaroroonan. Nagulat naman ang kanyang mga kasamahan sa naging aksyon niyang ito, at napapatanong sa isa't isa kung ano ang nangyayari kay Daesung. Makalipas ang ilang sandali ng pagkatulala, ay nagsimula na rin silang sumunod kay Daesung, at habang ginagawa nila ito ay tinatanong ni Changsik kung ano ang ibig sabihin ni Daesung na umalis kaagad sila dito. Tinanong naman ni Dongchil kung bakit siya mismo ay hindi ginagawa ang kanyang iniutos, at sa halip ay hinahayaan silang maunang makalabas. Habang nasa gitna pa ng kanilang pagtakas, ay nagsimulang manginig ang mga kadena na nakapulupot sa matabang halimaw, at pagkatapos ay tuluyan na itong nagkaputol-putol, at tuluyan nang nakawala ang halimaw. Sa kabilang banda si Daesung nang makita ang nangyaring ito, ay agad na iniutos kay Seoyeon na muling pigilan ang halimaw. Tila nagtataka naman si Seoyeon sa iniutos niyang ito, at napaisip kung ano ang gagamitin niya para pigilan ito. Makalipas ang ilang saglit ng pag-iisip, ay bigla siyang huminto, at nag-ipon ng enerhiya, at sa harap ng matabang halimaw, ay hinawakan nito ang kanyang manika, at ginamit dito ang kanyang kakayahan na anghel. Dahil naman sa ginawa niyang ito, ay nagsimulang lumambot ang tinutuntungan ng halimaw, at naging isang parang kumunoy, at unti-unting pinalulubog ang matabang halimaw dito. Habang nangyayari ito ay galit na galit ang halimaw na ito, at tinitingnan sila ng masama. Pagkatapos ay sinabi nito na hindi sila makakatakas. Samantala ang leader ng mga hunter ng Japan Hunters Association, ay tila nagtataka sa naging desisyon na ito ni Daesung, kaya nilapitan niya siya, at tinanong kung bakit sila tumatakbo palayo, sa halip na labanan ang halimaw. Seryoso namang sinabi ni Daesung, na kung lalabanan nila ito sa lugar na ito, ay tiyak na mamamatay silang lahat. Sa puntong ito ay halos nakalubog na ang buong katawan ng halimaw, at tanging ang mga mata na lamang nito ang nakalitaw. Pagkatapos ay inilabas nito ang kanyang kamay, na ngayon ay higit na mas malaki na kaysa sa normal nitong anyo. Samantala sa labas ng malaking butas sa bundok ng Mount Fuji, na kanilang kinaroroonan, ay nagsimulang umilaw ang loob ng butas, at makalipas pa ang ilang sandali ay biglang sumabog ito. Kasunod ng pagsabog, ay lumitaw mula sa butas ang dragon na alagad ni Daesung, at sa likod ng dragon na ito ay makikita na nakasakay ang grupo ni Daesung. Mapapansin din na halatang hindi komportable ang kanyang mga kasamahan sa pagsakay sa isang dragon, at tila nasusuka pa nga ang ilan sa kanila, dahil sa sobrang bilis ng paglipad nito. Habang nangyayari naman ito, ay tumalon na si Daesung mula sa dragon, at nagsimulang mahulog patungo sa ibaba. Nagulat naman si Seoyeon matapos makita ito, at napasigaw ng kanyang pag-aalala para sa kanyang master.
Kasunod nito ay tuluyan na ngang bumagsak si Daesung sa paanan ng bundok, at mula sa mga usok ng kanyang binagsakan, ay nagsimulang lumabas si Daesung, na ngayon ay nag-uumapaw pa sa kanyang mana. Pagkatapos ay sinabi niya sa nagtatagong halimaw, na oras na para siya ay lumabas, dahil baliwala sa kanya ang ginagawa niyang pagtatago. Pagkasabi niya nito ay lumitaw mula sa ilalim ng lupa, ang isang higanteng kamay, na sinundan pa ng higanteng ulo ng matabang halimaw, at pilit nitong iniahon ang kanyang sarili mula sa ilalim ng lupa. Hindi naman nagulat si Daesung sa bagong anyo nito, at sa halip ay sinabi na kaya ganoon kalaki ang loob ng kanyang tiyan, ay dahil ganito pala siya talaga kalaki. Tinanong din niya ang halimaw na ito kung ito na ba ang kanyang tunay na anyo. Hindi naman sumagot ang halimaw na ito, at sa halip ay pinakita lamang nito ang kanyang nag-uumapaw na lakas at laki. Sa ngayon ay nagmistulang insekto na si Daesung kung ikukumpara sa kanyang laki. Sa kabilang banda ang kanyang mga kasamahan na ngayon ay nakasakay pa rin sa dragon, ay nakita ang naging pagbabago sa itsura at laki ng halimaw. Sa mga oras na ito ay gulat na gulat sila sa laki ng pinagbago nito, at napapatanong pa nga kung ito ba talaga ang halimaw na kanilang nakalaban kanina. Sa kabilang banda ang leader ng mga hunter ng bansang ito, ay nagkaroon ng masamang pakiramdam sa sitwasyon na ito, at iniisip na magiging malaking problema kung patuloy na lalala ang sitwasyon, kaya nagpasya siya na kailangan niyang ipaalam kaagad sa headquarters ang mga nangyayaring ito. Samantala sa lugar ng tunay na labanan, ay pinakawalan na ni Daesung ang lahat ng kanyang mana, dahil dito ay biglang umilaw ang kanyang buong katawan, at maging ang kanyang mga mata ay naging blangko na, dahil sa lakas ng kanyang kapangyarihan na ginagamit. Makikita din na nagkaroon na siya ng pakpak na gawa sa kanyang mana, at ang kanyang buong katawan ay umiilaw na mula sa lakas ng kanyang pinakakawalan na enerhiya. Sa kabilang banda, nang makita ng matabang halimaw ang naging pagbabago kay Daesung, ay nakaramdam ito ng pag-aalala at pagkabahala sa bagong anyo na ipinakikita nito, at dahil sa pagkakaalam kung gaano nakapanganib ang sitwasyon, ay bigla itong sumigaw at inilalabas na din ang kanyang buong lakas, para labanan si Daesung. Samantala sa headquarters ng Japan Hunters Association, ay makikitang pinapanood ng presidente ng asosasyon ang mga nangyayari sa Mount Fuji, at dito nga ay nasaksihan din niya ang napakalaking halimaw na ito. Sa puntong ito ay mayroong hindi maipaliwanag na ekspresyon ang presidente ng asosasyon, at napapatanong na lamang kung anong klaseng halimaw ito. Habang nangyayari naman ito ay nilapitan siya ng kanyang assistant, at sinabi na kinontak na sila ng lider ng kanilang mga hunter na si Tezuka, at sinabi na kasalukuyang nilalabanan ng hunter ng Korea na si Daesung ang halimaw na ito. Matapos namang marinig ang report, ay hindi malaman ng presidente kung matutuwa ba siya o magagalit sa sitwasyon na ito. Sa pagbabalik sa lugar ng labanan, ay inilabas na ni Daesung ang kanyang espada, at pagkatapos ay sinabi niya na bubugbugin niya siya ng husto gamit ang sandata niyang ito. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay ginamit na niya ang kanyang kakayahan na King of Hell's Wrath, at iwinasiwas ang kanyang espada patungo sa higanteng halimaw. Agad din namang ibinuka ng higanteng halimaw ang kanyang bibig, at ginamit ang kanyang Hekaton's Authority na Gluttony, upang i-counter ang ataking ito ni Daesung. Kasunod nito ay direktang pumasok sa bibig ng halimaw ang atake ni Daesung, at kinain itong lahat. Pagkatapos ay sandaling nanginig ang katawan ng halimaw, at tuluyan ng napawalang bisa ang ataking iyon. Hindi naman ganun kadaling susuko si Daesung, kaya muli siyang naghandang umatake, at sinabi pa nga na subukan din niyang kainin ito. Pagkasabi nito ay ginamit niya ang kanyang daliri upang utusan ang dragon na magsagawa ng atake, at matapos nga niyang gawin ito, ay makikita na ang bola ng enerhiya na iniipon ng dragon sa kanyang bibig, at nakahanda ng pakawalan ito patungo sa halimaw. Habang ginagawa naman ito ng dragon, ay natataranta na ang mga sakay nito na kanyang mga kasamahan, dahil napansin nila na naghahanda na nga itong umatake. Kaya pinayuhan nila ang isa't isa na humawak, at maghanda para sa impact. Pagkatapos nga nito ay tuluyan ng pinakawalan ng dragon ang kanyang atake, na tinatawag na Mana Beam Cannon. Direkta itong tumama sa balikat ng halimaw,
na nagpangyari na mapasigaw sa sobrang sakit ang halimaw. Habang nangyayari naman ito, ay napapikit ang kanyang mga kasamahan dahil sa lakas ng impact ng atake. Pagkatapos ay makikita na ang matabang halimaw ay nagsimulang lumobo ang buong katawan dahil sa epekto ng ginawang atake ng dragon. Habang unti-unti na itong nalalagutan ng kanyang hininga, ay ang tanging nasambit nito ay ang kanilang sinasamba na Titan. Makalipas pa ang ilang sandali, ay tuluyan na nga itong sumabog at nagkapira-piraso. Sa kabilang banda si Daesung ay nakatanggap ng isang notification na binabanggit na natalo na niya ang Southern Bishop ng Titan na si Azar. Binanggit din na nakatanggap siya ng authority na Gluttony, ngunit papalitan ito ng aura skill na Neutralization. Nakatanggap din siya ng 7 S-grade Ether Core, 12 E-grade Ether Core, 124 C-grade Ether Core, at isang unidentified na Dimensional Cube. Binanggit din ito na nakatanggap siya ng 1 bilyon na contribution points, at ang kanyang Pantheon implementation rate ay umabot na ng 99.5%, at pag umabot na ito ng 100%, ay maa-unlock na niya ang kanyang Demon God transformation. Matapos namang mabasa ang lahat ng ito, ay naisip ni Daesung na marahil ay dahil sa sobrang taba nito na gaya ng isang baboy, kaya napakarami nitong ibinigay sa kanya. Pagkatapos nito ay muli niyang binuksan ang kanyang pantheon at pumasok na dito. Samantala sa lugar ng mga Titan, ay makikita ang isang pulang bagay, at ngayon ay punong-puno ito ng mga ugat sa kanyang katawan. Habang pinagmamasdan naman ito ng kanilang Grand Priest, ay naisip niya na sa wakas ang Titan ay nagkaroon na ng pisikal na katawan, bagamat ito ay nasa anyo pa lamang ng isang fetus, ay tagumpay na ito para sa kanilang lahi. Pagkatapos nito ay patuloy na sinuri ng Grand Priest ang kalagayan ng fetus, at napansin niya na mabilis na tumitibok ang puso nito. Kasunod nito ay napansin din niya ang isang bagay na lumapit sa fetus, at sa pagkakita nito ay naunawaan niya na ito ay ang kaluluwa ng isa sa mga bishop na si Azar. Matapos namang i-absorb ng fetus ang kaluluwang ito ng bishop, ay nagsimulang umapaw ang katawan nito ng enerhiya, pagkatapos ay biglang dumilat ang mga mata nito, na nagpapakita ng isang nakakakilabot na nilalang. Matapos umalis ni Daesung patungo sa kanyang pantheon, naiwan ang kanyang mga kasamahan na nagtataka kung talaga bang tapos na ang laban. Namamangha namang sinabi ni Soyeon na talagang napakalakas ng kanyang master, dahil nagawa niyang matalo ang matabang halimaw na yon ng mag-isa. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Harin kung saan nagpunta si Daesung. Nang marinig ito, ay naalala ni Soyeon na nakalimutan niyang banggitin sa kanila ang bilin ni Daesung na manatili muna sila sa lugar na ito, dahil mayroon siyang gagawin sa kanyang pantheon. Matapos maalala ang mga sinabing ito, masaya niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na sinabi ng kanyang master na magsaya muna sila, habang hindi pa siya nakakabalik. Nagtaka naman si Harin at tinanong kung paano sila makapagsasaya sa lugar na ito. Nagkomento naman si Choyong at sinabi na hindi angkop ang lugar na ito para sa kahit anong kasiyahan. Nang marinig ang pag-uusap nila, nagboluntaryo ang leader ng mga hunter ng bansang ito at sinabi na hayaan nila siyang paglingkuran sila, bilang kapalit ng pagtulong nila. Binanggit pa niya na gusto niyang ibigay ang pinakamahusay na pasilidad at serbisyo na mayroon sila. Nang marinig ang alok na ito, tinanong ni Dong Chiul kung mayroon ba silang hot spring na pwedeng ipagamit sa kanila. Napatingin naman sa kanya ang kanyang mga kasamahan matapos niyang sabihin ito, at tila ba iniisip na sinasamantala niya ang pagkakataon. Samantala, sa loob ng pantheon ni Daesung, makikitang sinusuri niya ang mga item na pwede niyang mabili gamit ang kanyang achievement points. Makalipas ang ilang sandali, inutusan niya ang kanyang pantheon na ibenta ang lahat ng kanyang mga hindi nagamit na item at mga ether cores na nasa kanyang storage. Kinumpirma ito ng pantheon at tinawag pa nga siyang Absolute One. Pagkatapos niyang magawa ang mga utos, sinabi ni Daesung na ilagay ang lahat ng kanyang mga achievement points sa kanyang implementation rate. Kasunod nito,
ipinakita ng isang notification na kasalukuyang ina-allocate ang mahigit 1 bilyong achievement points sa kanyang implementation rate. Pagkatapos nito, makikitang unti-unting tumataas ang kanyang implementation rate mula 79.6% hanggang umabot na ng 79.7%. Nang makita na huminto na ito, nang hinayang si Daesung dahil kinulang pa rin siya ng 0.1%, ngunit naisip din niya na maaaring niyang mapuno ito kapag nakaharap pa niya ang isa sa mga bishop ng Honsei. Kapag nangyari yon, magiging ganap na siyang isang demon god. Pagkatapos ng pag-iisip niyang ito, inutusan niya ang kanyang pantheon na tawagan si Chanho. Agad din namang isinagawa ng pantheon ang utos, at makalipas ang ilang sandali, kausap na niya si Chanho sa isang video call. Binati ni Chanho si Daesung dahil sa kanilang mahusay na trabaho. Si Daesung naman ay tinanong kung saan ang sunod nilang misyon. Sinabi ni Chanho na ang World Hunter Association ay nagpapadala na ngayon ng mga hunters sa iba't ibang parte ng mundo kaya maaari na silang bumalik sa kanilang headquarters. Hindi natuwa si Daesung sa balitang ito kaya tinanong niya kung saan sila nagtatago noong kasagsagan ng Gate Invasion at kung kailan patapos na ay saka sila lalabas. Binanggit ni Chanho na sinabi ng World Hunter Association na noong mga panahong iyon, karamihan sa kanilang mga hunter ay binabantayan ang karamihan sa mga national facilities, kaya wala silang maipadalang mga tao para tumulong sa iba't ibang bansa. Idinagdag pa ni Chanho na ang paliwanag na ito ay masyadong kaduda-duda. Naiinis na sinabi ni Daesung na nababaliw na ba ang mga namumuno sa World Hunter Association dahil mas pinaprioritize pa nila ang mga pasilidad kaysa sa kaligtasan ng mga tao. Sumang-ayon naman dito si Chanho at sinabi na tama siya. Pagkatapos nito, tinanong ni Daesung kung nasaan na ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Chanho na kasalukuyang nagre-relax ang mga ito sa isang hot spring sa Japan. Samantala, sa isang hot spring kung saan naroroon ang grupo ng hunters, makikita si Dongcheol na masayang iniinom ang kanyang alak at binanggit pa nga na matagal na rin simula nang makapagpahinga siya mula sa trabaho. Habang masayang nagre-relax ang tatlong lalaki, tinanong ni Changsik si Hanyul kung talaga bang hindi niya hinuhubad ang kanyang maskara kahit na naliligo siya. Nang marinig ito, nagulat si Hanyul at sinabi na nakalimutan niya iyon dahil para sa kanya, para na rin itong sariling balat. Kasunod nito, sinimulan niyang hubarin ang kanyang maskara at matapos niyang gawin yon, namangha ang dalawa at nasabi pa nga na masyadong gwapo si Hanyul. Nang makita ni Hanyul ang namamangha nilang ekspresyon, awkward niyang ipinaliwanag na nagpa-plastic surgery siya dahil inatake siya noon ng mga halimaw ngunit hindi niya nagugustuhan ang kanyang mukha kaya palagi siyang nagsusuot ng maskara. Samantala, sa panig ng mga babae, biglang lumitaw mula sa ilalim si Seoyeon. Matapos niyang gawin ito, nanatiling nakalubog ang kanyang katawan at sinabi na medyo matagal na rin mula noong huli siyang nakapag-relax ng ganito. Habang ginagawa niya ito, tinanong siya ni Choyong kung ano ang ginagawa ni Daesung sa loob ng kanyang pantheon. Na-curious naman si Harin matapos marinig ang tungkol sa pantheon, kaya tinanong niya kung ano ang pantheon na kanilang tinutukoy. Agad na tumayo si Seoyeon matapos marinig ang tanong na ito, at proud na ipinaliwanag na iyon ay parang isang sikretong baysi ng Daesung clan. Tila naguguluhan pa rin si Harin sa kanyang sinasabing secret base, kaya ipinaliwanag ni Choyong na isa iyong klase ng subspace training center na pinapatakbo ng kapangyarihan ni Daesung. Tila mas naunawaan na ni Harin ang tungkol sa bagay na ito kaya tinanong niya kung ang training center ba na ito ang dahilan kung bakit mabilis silang lumakas kahit na sa maikling panahon lamang ng kanilang pagsasanay. Nagsimulang tumawa si Seoyeon matapos marinig ang tanong na ito at sinabi pa niya na wala na siyang laban sa kanya ngayon dahil sa panahon ng kanyang pagsasanay ay naawaken na niya ang kanyang finishing move. Hindi naman naniniwala si Harin sa mga sinasabi ni Seoyeon, at sinabi pa nga na baka sa halip na finishing move ay isa na naman itong kakaibang sumpa. Nag-aalala namang pinaalala ni Choyong na magiging mapanganib kung gagamit sila ng mga kakayahan nila sa lugar na ito.
Pinakalma naman sila ni Soyeon at sinabi na hindi nila kailangang mag-alala dahil hindi mapanganib ang kakayahan niyang ito. Kasunod nito, inilabas niya ang kanyang manika at ginamit dito ang kanyang kakayahan na Dal Exchange. Matapos niyang gawin ito, nagsimulang magliwanag ang manika habang ang dalawa naman ay matamang pinagmamasdan kung ano ang susunod na mangyayari. Samantala, sa sandaling ito, dumating na rin si Daesung sa loob ng hot spring at kasalukuyan siyang itinuturo ng attendant kung saan ang paliguan ng mga lalaki. Matapos sundan ang direksyon na itinuro sa kanya, napansin niya na ito ay isang sulfur hot spring. Kasunod nito, pumasok na siya sa paliguan ng mga lalaki, at matapos gawin yon, hinubad na rin niya ang kanyang suot. Ngunit matapos gawin ito, may naramdaman siya sa loob ng paliguan at bigla siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan, napalitan ng manika na ginagamit ni Soyeon. Kasunod nito, makikita ang galit at nagugulat na mukha ng tatlong babae, habang si Soyeon naman ay tinatanong kung nasa loob pa rin ba sila ng hot spring. Ganoon ang reaksyon ng tatlo dahil sa mga oras na yon, sa halip na ang manika, si Daesung na ang nasa harap nila, na ngayon ay hubot-hubad pa. Sa kabilang banda, si Daesung, na pinagpapawisan na ng husto, ay hindi malaman kung ano ang kanyang mararamdaman, kung magagalit ba siya, o tatakbo na lang dahil sa kahihiyan na nangyari sa kanya. Pagkatapos ng mga pangyayari may kinalaman sa gate fracture, na naganap sa buong mundo, 1 buwan na ang lumipas. Sa balita, binanggit na marami sa mga tao sa buong mundo ang nawala ng pamilya, trabaho, at mga ari-arian dahil sa Great Fracture at kasalukuyang nagluluksa. Ngunit sa kabutihang palad, bago pa man lumala ng husto ang mga pangyayaring iyon, dahil sa mga aktibidad na isinagawa ng K-Hunters, mabilis na napakalma ang sitwasyon. Binanggit ng tagapagbalita na para sa interview nila ngayon, makakapanayam nila si Jin Ki-hong mula sa Hunter Association para magbigay ng detalyadong paliwanag sa mga nangyari. Matapos makapagpakilala, agad na sinabi ng tagapagbalita kung pwedeng i-update sila sa kasalukuyang status ng gate fracture incident. Sinabi ni Jin Ki-hong na ang S-Class Gate Fracture Incident na naganap sa buong mundo kasabay ng World Hunter Federation meeting ay kasalukuyang pumasok na sa recovery phase. Idinagdag pa niya na sa kabutihang palad, hindi ito nangyari sa kanilang bansa kaya malaya nilang naipadala ang kanilang Hunters team na pinangungunahan ni Daesung sa iba't ibang parte ng mundo para tumulong. Binanggit pa niya na dahil sa ginawa nila, mabilis na nakarecover ang mga bansang tinulungan nila. Pagkatapos niyang sabihin ito, binanggit naman ng tagapagbalita ang tungkol sa mga reklamo ng ibang mga association sa buong mundo tungkol sa pagtanggap nila ng malubhang pinsala dahil sa huling pag-aksyon ng World Hunter Association. Matapos sabihin ito, tinanong niya si Jin Ki-hong kung ano ang opinyon niya tungkol sa bagay na ito. Bagamat nagulat noong una sa tanong na ibinato sa kanya, hindi naman siya nagpadala sa tagapagbalita, at sa halip ay sinabi na kung sa palagay ba niya ay nasa isang quiz show sila para tanungin siya ng ganoong mga bagay. Hindi nakapagsalita ang tagapagbalita sa mga sinabi niyang ito. Samantala, sa Amerika, kasalukuyang nagaganap ang isang rally bilang protesta laban kay Aslan at sa kapatid nitong si Darren. Hinihiling pa nga ng mga tao na mag-resign na siya bilang presidente ng World Hunter Association dahil sa kanyang pagiging irresponsible. Habang nagaganap ang protesta laban sa magkapatid na Anderson, binanggit ng tagapagbalita na kasalukuyang nasa World Hunter Association siya upang i-report ang tungkol sa nangyayaring protesta at sa kapabayaan ng mga Anderson. Binanggit pa niya na ang World Hunter Association ay naharap ngayon sa isang matinding krisis dahil sa nangyaring fracture incident. Idinagdag pa niya na ang mga demanda at protesta ay hindi nagpapakita ng anumang senyales na hihinto. Kasunod nito, in-interview niya ang isang nagpoprotesta at tinanong kung bakit siya naroon. Binanggit ng lalaking ito na namatay ang kanyang buong pamilya dahil sa gate fracture na nangyari. Pagkatapos niyang sabihin ito, hindi na niya napigilan pa ang kanyang emosyon, at habang galit na umiiyak, sinabi niya na ano pa ang punto ng pagkakaroon ng World Hunter Association kung sa huli
ay hahayaan lang din naman silang mamatay sa kamay ng mga halimaw. Pagkatapos niyang sabihin ito, nagpatuloy pa ang pagsigaw ng mga tao na humihingi ng katarungan sa kapabayaan ng World Hunter Association at higit sa lahat, ang pagkundina nila laban sa tinaguri ang pinakamalakas na hunter sa buong mundo na si Aslan. Samantala, sa loob ng gusali ng World Hunter Association, kasalukuyang pinagmamasdan ng presidente nito ang mga nagaganap na protesta laban sa kanya at sa kanyang kapatid. Pagkatapos, sinabi niya na gaya ng sinabi niya ay nagtago sila sa gate na kanyang ibinigay, ngunit ang natamo lamang nila sa pagsunod sa kanya ay ang labis na kahihiyan. Ang kausap pala niya ay walang iba kundi ang isa sa mga bishop ng Honse. Sinabi naman ng bishop na tinutupad lamang nila ang kanilang mga pinangako. Pagkasabi niya nito, naglapag siya ng ilang piraso ng karni na nag-uumapaw sa enerhiya sa lamesa. Nang makita naman ito, napatanong ang presidente kung anong klaseng karne ito. Sinabi naman ng bishop na ito ay karne ng Titan, at kapag kinain niya ito ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Hindi makapaniwala ang presidente matapos marinig na ang karneng ito ay nagmula mismo sa Titan na kanilang sinasamba. Kasunod nito, binanggit ng bishop na malapit ng tuluyang mag-transform ang mundong ito patungo sa isang bagong mundo kaya makakatulong ang mga karneng ito para makasabay sila sa mga pagbabagong mangyayari. Sinabi pa niya na ang bawat piraso ng karne ay pwedeng ibigay sa isang tao. Habang nagsisimulang maglaho ang bishop, binanggit niya na kung gusto pa nila ng mga karne na katulad nito, kailangan nilang mapigilan si Daesung sa kanyang ginagawa laban sa kanila. Pagkatapos niyang sabihin ito, tuluyan na siyang naglaho at naiwang nakatitig pa rin sa karne ang presidente. Sa sandaling ito, napatanong siya kung ano ba ang tunay na pagkakakilanlan ni Daesung dahil nagagawa niyang mapigilan ang kanilang mga plano ng paulit-ulit. Pagkatapos nito, nagpasya siya na kailangan niyang makita si Daesung sa lalong madaling panahon. Sa loob pa rin ng hot spring ay makikitang nagpapasalamat muli ang leader ng Oni clan sa pagtulong ng K-Cats sa kanilang bansa sa panahon ng kagipitan. Kasabay nito, sabay-sabay na nagpasalamat din ang iba pang mga miyembro ng kanilang clan. Magalang namang tinanggap ito ng grupo ni Daesung sa pamamagitan ng pagtango at pagngiti sa kanila. Pagkatapos naman nilang gawin ito, masayang sinabi ni Daesung na dahil ginawa ng lahat ang pinakamahusay nila, ay kailangan nilang kumain at uminom hanggang sa sila ay mawalan ng malay. Sumang-ayon naman ang lahat ng nandito at sumigaw na kailangan nilang magwalwal hanggang sa umaga. Samantala, habang mahinhing umiinom ng kanilang mga alak sina Harin at Chuyong, binulungan sila ni Seoyeon at tinanong sila kung nakita ba nila. Agad namang tinanong ni Choyong kung ano ang kanyang tinutukoy. May kalokohan namang ngumiti si Seoyeon at sinabi na kung nakita rin ba nila kung gaano kalaki ang sa kanyang master na si Daesung. Hindi naman inaasahan ng dalawa ang kanyang sinabi kaya napabuga si Harin ng kanyang iniinom habang si Choyong naman ay pinagpawisan ng husto dahil sa sobrang gulat. Kasunod nito, pinatitigil ni Choyong si Seoyeon sa kanyang mga sinasabi dahil baka marinig sila ng ibang mga tao sa kanilang paligid dahil para sa kanya ay nakakahiya iyon lalo't babae pa man din sila. Pinapakalma naman siya ni Seoyeon at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil naglagay na siya sa kanilang paligid ng isang sound wave blocking skill. Habang ginagawa naman nila ang pag-uusap nilang ito, biglang nagsalita si Harin at nahihiyang tinanong kung gaano ba kalaki ang pag-aari ni Daesung. Pasimple namang itinaas ni Seoyeon ang kanyang braso bilang pagpapakita na iyon ay kasinlaki nito. Hindi naman malaman ng dalawa kung mamamangha ba sila o magugulat sa kung gaano kalaki ito. Ngunit habang ginagawa nila ito, may biglang humawak sa ulo ni Seoyeon na labis niyang ikinagulat. Maging si Choyong at Harin ay pinagpawisan din ng husto nang makita nila kung sino ito dahil sa sandaling ito ay nakita nila ang galit na si Daesung na ngayon ay nag-uumapaw pa sa kanyang enerhiya. Kasunod nito, sinabihan niya si Seoyeon na simula ngayon ay dadaan siya sa isang malaimpyernong training dahil marami naman siyang oras para pagtsismisan ang pag-aari ng ibang tao.
Agad namang nagpaliwanag si Soyeon at sinabi na ang nangyaring iyon may kinalaman sa kanyang paglitaw sa kanilang harapan ay isang aksidente lamang kaya hindi niya kailangang parusahan siya ng husto. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga paliwanag, ginamit na ni Daesung ang kanyang kakayahan na area exchange. Kasunod nito, biglang naglaho ang dalawa mula sa kanilang kinatatayuan. Nang makita naman ito ng dalawa niyang kasamahan, nagtaka sila at napaisip kung saan kaya magtutungo ang dalawang ito sa ganitong oras. Iniisip pa nga ng mga ito na marahil ay mayroong gagawing kababalaghan ang dalawang ito. Samantala, sa Porter clan ng panot na lalaki, makikitang sinasagot ng sekretarya ang tawag. Kasunod nito, medyo nagulat siya at napatanong kung talagang mula sa Japan Hunter Association ang tawag na ito. Nagtaka naman ang may-ari matapos marinig ang kanyang sekretarya, kaya lumapit siya sa kanya, at sinabi na dahil mukhang importante ang tawag na iyon, ay siya na ang makikipag-usap. Kasunod nito, nagpakilala ang panot na lalaki, at matapos ang kanilang maikling pag-uusap, ay sinabi nito na kung talaga bang ipagkakatiwala nila ang mga produkto ng mga halimaw sa kanilang bansa sa kanila. Kinumpirma naman ito ng kanyang kausap. Pagkatapos nito, ibinaba na niya ang kanyang telepono at agad siyang tinanong ng sekretarya kung magtutungo ba sila sa Japan. Nagtataka namang kinumpirma ito ng may-ari dahil iniisip niya na kung bakit nito sinasabi na sila dahil hindi naman siya kasama dahil walang maiiwan sa kanilang opisina. Makikita namang nalungkot ang sekretarya at hindi na nakapagsalita sa kanyang mga sinabi. Sa sandaling ito, tinatanong ni Daesung ang isa sa kanyang mga kasama kung nasaan na ang kanilang teleport cube dahil sa mga oras na ito ay babalik na sila sa kanilang bansa. Ipinaliwanag naman niya na noong mga oras na nakikipaglaban sila sa bundok ng Mount Fuji, ay hindi nila ito nakuha kaya naisip nila na ito marahil ay nawasak na o natabunan ng mga bato. Dahil dito, nagmungkahi na lamang si Daesung na sumakay na lamang sila sa kanyang dragon pauwi. Agad naman itong tinutulan ng kanyang mga kasamahan na ngayon ay tila na trauma na sa pagsakay dito. Sinabi pa nga ni Harin na bakit nila kailangan sumakay ng dragon kung mayroon namang eroplano sa bansang ito. Sumang-ayon naman dito si Changsik at sinabi na hindi rin niya nais sumakay sa dragon dahil talagang hindi komportable ang pagsakay dito kaya kung gusto niyang sumakay sa kanyang dragon ay siya na lamang mag-isa. Samantala, si Dongcheol na ngayon ay kasama ang leader ng Oni clan, ay sinabi na isasakay na sila ng leader papuntang airport, kaya hindi na nila kailangan magtalo tungkol sa bagay na ito. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kasamahan, ay mabilis ito na nagtungo sa sasakyan na nagpapakita lamang kung gaano nila kinatatakutan ang pagsakay sa dragon. Ang tangi lamang na iwan sa kanyang tabi ay si Chuyong kaya napagtanto ni Daesung na talagang natatakot ang kanyang mga kasama na sumakay sa kanyang dragon. Sa kabilang banda, si Choyong ay matamang nakatitig sa kanya at iniisip kung ano na ang nangyari kay Soyeon dahil matapos niya itong isama ay hindi na niya ito nakita. Ngunit kalaunan ay napakamot na lamang siya sa kanyang ulo at naisip na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya dahil wala namang gagawing masama sa kanya si Daesung. Samantala, sa loob ng Pantheon ay makikita ang napakaraming hilera ng mga halimaw na ngayon ay nanlilisik ang mga mata. Ang lahat ng mga ito ay patungo sa kinaroroonan ni Soyeon. Sa kabilang banda, si Soyeon na ngayon ay kasama si Chucky, ay parehong pinagpapawisan ng husto, at umiiyak na sa takot dahil hindi nila alam kung paano nila matatalo ang sobrang daming mga halimaw na ito. Samantala, sa isang live stream ni Yongchil, ipinakikita niya ang isang video kung saan nagpapasalamat ang leader ng Oni clan sa kay Cats. Pagkatapos ay sinabi niya na maging si leader, Kisuka, ay binabanggit din na ang pangalan nila ay kay Cats. Kaya malinaw na ipinakikita nito na hindi siya nagsisinungaling tungkol sa pangalan ng grupo ni Daesung. Matapos naman niyang sabihin ito, umulan ng mga komento tungkol sa mga nagawa ng grupo ni Daesung sa Japan, at ang ilan pa nga ay nagsasabi na maganda nga ang pangalan nila na K-Cats. Si Yongchil naman, matapos mabasa ang lahat ng ito, ay nagsimulang tumawa at sinabi na tama nga sila,
dahil madali ngang maalala ang kanilang pangalan, bagay sa kanilang grupo. Kasunod nito, nagsimulang mag-ring ang kanyang cellphone, at matapos niyang sagutin ito, napagtanto niya na ito ay ang leader ng Porter clan. Nang tanungin niya kung ano ang dahilan ng kanyang pagtawag, masayang sinabi ng panot na lalaki na mayroon siyang magandang balita sa kanya. Sinabi niya na ang Japan ay nag-request sa kanila na sila ang mag-asikaso ng mga produkto ng mga halimaw. Nagulat naman si Yongchil sa sinabi niyang ito, dahil nagiging international na ang mga trabaho ng kanyang kaibigan. Ipinaliwanag naman ng may-ari na ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang kaugnayan sa K-Cats, kaya napunta sa kanila ang kontrata sa pinakamalapit sa kanilang bansa na Japan. Masaya namang binati siya ni Yongchil sa pagkakuha ng kontratang ito. Kasunod nito, tinanong ng panot na lalaki kung gusto ba niyang sumama sa kanila sa Japan upang gumawa ng mga video doon. Natuwa naman si Yongchil matapos marinig ito saka sinabi na magandang ideya ngayon. Samantala, sa airport sa Japan, habang abala ang mga tao sa kanilang mga gawain, makikitang nakasakay na sa eroplano ang grupo ni Daesung at kasalukuyang hinihintay na lamang na umalis ang kanilang eroplano. Habang hinahanap naman ni Daesung ang kanyang upuan, naisip niya na ito ang kanyang unang pagkakataon na sumakay sa eroplano bilang isang first class na pasahero. Nang uupo na siya sa kanyang upuan, ay narinig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan gamit ang telepathy. Ang tumawag sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang katabi na presidente ng World Hunter Association na si Darren Anderson. Hindi naman sumagot si Daesung at tiningnan lamang siya. Dahil dito, nagpakilala siya bilang ang presidente ng World Hunter Association. Sandali namang nag-isip si Daesung at pagkatapos ay sinabi na bagamat mayroon na silang mataas na klase ng technology, ay gumagamit pa rin siya ng telepathy para makipag-usap. Hindi naman niya pinansin ang puna niya sa kanyang paraan ng pakikipag-usap at sa halip ay sinabi na mayroon siyang espesyal na proposal para sa kanya. Nagtaka naman si Daesung tungkol sa binanggit nitong proposal, kaya ipinaliwanag ni Darren na ang mundo ay malapit ng mawasak at kapag nangyari iyon ay isang bagong mundo ang mabubuo. Hindi naman sineryoso ni Daesung ang kanyang mga sinasabi, at patuloy lamang na inuulit ang kanyang mga sinasabi kaya dahil dito ay iminulat na ng presidente ang kanyang mata, tumingin sa kanya saka sinabi na kung hindi ba niya nanaisin na maging ang may-ari ng bagong mundong iyon. Idinagdag pa niya na base sa kanyang mga kakayahan ay sapat ang kanyang qualifications para sa posisyong iyon. Prangka namang sinabi ni Daesung na wala siyang interes sa kanyang proposal, kaya sandaling natigilan ang presidente at tinanong kung hindi ba siya naniniwala sa kanya. Sinabi pa niya na kung pupunta siya sa kinaroroonan ng association, ay ibibigay pa niya sa kanya ang mas detalyadong explanation tungkol sa bagay na ito. Hindi naman na siya hinayaan ni Daesung na tapusin ang kanyang mga sasabihin, at sa halip ay sinabi niya na hindi siya bibili ng kahit anong bagay sa kanyang mga ibinebenta. Tinawag pa nga niya ito bilang isang matandang lalaki, o sa madaling salita, ay wala siyang interes sa kahit ano pa ang kanyang ialok sa kanya. Kasunod nito ay ngumiti siya, at sinabi na ang kanyang alok na pagiging may-ari ng isang mundong nawasak ay ginagawa na niya, kaya wala na siyang balak dagdagan pa ang mga responsibilidad na kanyang hawak ngayon. Matapos marinig ito ay naisip niya na pinagluloko siya ng taong ito para gumawa ng ganoong klaseng sagot kaya tumayo na si Darren at sinabi na naiintindihan na niya na bagamat nag-uumapaw siya sa mga abilidad, ang kanyang pag-iisip ay parang sa isang ordinaryong kriminal lamang. Ngunit matapos niyang sabihin ito, nagsalita rin si Daesung sa pamamagitan ng telepathy at sinabi na huminto siya. Nagulat naman si Darren nang malaman na kaya rin gumamit ni Daesung ng telepathy, ngunit mas nagulat siya sa sunod na sinabi nito at tinanong kung nasa dark side ba ang kanilang headquarters. Ang tinutukoy niya dito ay ang mismong pinagtataguan ng mga pinuno ng Honsei. Sa kabilang banda, hindi nakasagot si Darren sa tanong niyang ito at nagsimula ng lumabas sa eroplano. Habang ginagawa niya ito, naisip niya na masyado ng maraming nalalaman si Daesung. Matapos naman siyang tuluyang makaalis, napangiti si Daesung at naisip na dahil alam na niya ang kanilang kinaroroonan,
ay kailangan na lamang nilang maghintay pa ng kaunti sa kanyang gagawing paglusob sa kanila. Dahil kapag napuno na ang kanyang implementation rate, ay tuluyan na siyang magiging isang demon god at iyon din ang magiging katapusan ng kanilang organisasyon. Sa mga oras na ito, nagaganap ang isang pagtitipon ng mga miyembro ng Honse, at kabilang dito ang presidente ng World Hunter Association. Ang dahilan ng pagtitipon na ito ay upang ipamahagi ang karne ng titan na ibinigay sa presidente ng isa sa mga bishop ng Honse. Sa puntong ito, sinimulan ng mga lalaking ito ang pagkain ng karne, at matapos nilang gawin ito, namangha ang isa sa kanila at sinabi na napakasarap pala ng karne ng titan. Sinabi naman ng isa na ito na marahil ang pinakamasarap na karne na natikman niya sa buong buhay niya. Kasunod nito, nagsimulang malaglag ang kanilang mga lumang balat, at matapos mahulog ang lahat ng ito, napansin nila na bumalik sa pagkabata ang kanilang anyo. Kaya dahil dito, naniniwala na sila na magiging immortal sila kapag kinain nila ang karne ng titan. Samantala, ang isang lalaki na hindi kumain ng karne, matapos makita ang naging pagbabago sa katawan ng kanyang mga kasamahan, ay naisip na dapat nauna na siyang kumain ng karneng iyon. Kaya dahil dito, tinanong niya ang presidente kung mayroon pa bang natitira sa mga karneng iyon. Sinabi naman ng presidente na iyon na ang lahat ng mayroon sila, ngunit sinabi rin niya sa kanyang kausap na hayaan siyang gamitin ang kanilang legacy upang makakuha pa sila ng mas marami pang karne ng titan. Binigyan naman siya kaagad ng permiso ng lalaking ito upang gamitin ang kanilang legacy upang makakuha pa sila ng mas marami pang karne. Kinumpirma naman ng presidente ang utos na ito at tinawag pa nga niya ito bilang ang kanyang master. Samantala, matapos sabihin ito ng presidente, mahigpit niyang isinarado ang kanyang kamay at habang naglalakad palayo, naisip niya na kapag nakuha na niya ang legacy na iyon, una niyang gagamitin ito laban sa mga maruruming matandang nagtitipon dito ngayon. Samantala, sa loob ng Daesung Building, kasalukuyan ding nagsagawa ng sarili niyang meeting si Daesung, at dito nga ay pinupuri niya ang kanyang mga kasamahan sa K-Cats dahil naging matagumpay ang kanilang misyon. Sinabi pa niya na sa sandaling ito, opisyal nang natatapos ang kanilang misyon. Matapos niyang sabihin ito, nagpasalamat si Chan Ho sa lahat ng miyembro at pinalakpakan ang kanilang mahusay na partisipasyon. Kasunod nito, tinanong naman ni Harin si Daesung tungkol sa kanilang Special Training Center at kung maaari din niyang gamitin ito. Sinang-ayunan naman ito ni Changsik at hiniling na gusto rin niyang subukan ang kanilang training center. Matapos marinig ang kahilingan nilang ito, naisip ni Daesung na hindi niya sila madadala doon kung hindi sila parte ng kanyang mga alagad, ngunit sa kabila nito, sinang-ayunan pa rin niya ang kahilingan nilang ito. Sinabi rin niya na umuwi muna sila at magpahinga, at tatawagan na lamang niya sila pagkalipas ng 1 linggo. Natuwa naman ang dalawang ito matapos marinig ang sinabi ni Daesung at tila nasasabik na sa gagawin nilang pagsasanay. Kasunod nito, sinabi naman ni Chan Ho na ang bawat clan ay kailangang magpadala ng kani-kanilang mga tao para asikasuhin ang mga materyales na nagmula sa mga halimaw na kanilang napaslang sa Eurasia region. Binanggit pa niya na ang Daesung clan ay nagpadala na ng kanilang representative sa Japan para asikasuhin ang mga materyales doon. Sumang-ayon naman dito si Director Hanyul at sinabi na ang kanilang Joseon clan ay nagpadala na ng kanilang mga miyembro sa China para asikasuhin ang mga materyales doon. Nagulat naman si Dongcheol sa narinig niyang ito dahil masyadong mabilis ang ginawang pagkilos ng kanilang clan. Ipinaliwanag naman ni Changsik na ang gawaing ito ay nangangahulugan ng malaking kita para sa kanilang mga clan, kaya kailangan nilang kumilos ng mabilis dahil baka maunahan pa sila. Pagkatapos nito, nag-aalala namang tinanong ni Choyong si Daesung sa kalagayan ni Seoyeon, at tinanong siya kung nasa loob pa rin ba ito ng kanyang training center. Sinabi naman ni Daesung sa kanya na kung natalo na niya ang boss sa kanyang training, marahil ay umuwi na ito sa kanilang bahay ngayon. Sa isang container port sa Japan, kasalukuyang pinagmamasdan ng panot na lalaki ang mga kargamento na ipapadala niya pabalik sa kanilang bansa.
Pagkatapos ay masaya niyang sinabi na sa dami ng nakuha nila ngayon, madali na para sa kanila na kumita ng bilyones mula sa mga ito. Habang masaya niyang iniisip ito, lumapit mula sa kanyang likuran si Yongchil at sinabi sa kanya na matapos nilang magtrabaho ng husto, hindi pa sila nagkakaroon ng oras para gumawa ng bagong content. Nang maalala naman niya ang tungkol dito, agad niyang inaya si Yongchil para gawin ang content. Pagkatapos nito, nagtungo na sila sa bundok ng Mount Fuji. Matapos makarating sa lugar, sinimulan na ni Yongchil ang kanyang live stream at dito nga ay binanggit niya na sila ay kasalukuyang nasa Mount Fuji kung saan naganap ang matinding laban ni Daesung sa matabang halimaw. Idinagdag pa niya na ang dahilan ng pagpunta nila sa bundok na ito ay upang kolektahin ang mga materyales na nagmula sa mga napaslang na halimaw sa nangyaring labanan. Habang namamangha ang kanyang mga manonood sa view sa lugar, ipinakilala naman ni Yongchil ang panot na lalaki at sinabi na siya ang kanyang makakasama patungo sa ilalim ng Mount Fuji upang mag-explore doon. Matapos niyang sabihin ito, napansin ng kanyang mga manonood na kasalukuyan silang nakasuot ng battle gear. Kaya dahil dito, masayang ipinaliwanag ng panot na lalaki na ito ay isang espesyal na protective suit na nagmula mismo sa kanilang clan. Kasunod nito, magiliw niyang ipinaliwanag ang mga kapakinabangan at advantage ng suit na ito na para bang ina-advertise na niya ito sa kanila. Nang mapansin ito ni Yongchil, naisip niya na tila sinasamantala ng lalaking ito ang kanyang live stream upang ipromote ang kanyang produkto ng libre. Kaya habang ginagawa pa niya ito, pinutol na ni Yongchil ang kanyang screen time, at pagkatapos ay sinabi na oras na para simulan ang kanilang pag-explore sa ilalim ng butas na ito. Sa isang lugar sa impyerno, makikita ang isang tao na tumatakbo. Ang tao na ito, na ngayon ay humihingal ng husto, ay ang batang si Daesung. Marahil ito ay noong mga unang taon niya ng pagkahulog sa impyerno. Sa mga oras na ito, nakakita siya ng isang kuweba, kaya agad siyang nagtago sa loob nito. Pagkatapos, sinilip niya ang halimaw na sumusunod sa kanya, at nang makita niya na ito ay nandoon pa rin, napamura siya at nasabi, sa lahat naman ng mga halimaw, ito pa ang humabol sa akin. Naisip niya na nagsimula ang lahat ng ito noong ma-revive siya at matagpuan ang kanyang sarili sa harapan ng halimaw na ito. Kaya sa puntong ito, iniisip niya na kung mamamatay ba siya ulit at magsisimula na naman. Ngunit kasunod nito, biglang bumalik ang eksena sa kasalukuyang anyo ni Daesung. Ang pangyayaring iyon ay parte lamang ng kanyang panaginip. Kaya naisip niya na nagkaroon na naman siya ng ganitong klaseng panaginip. Habang iniisip pa niya ito, nakita niya ang kanyang kapatid at si Sueon na naglalaro sa dalampasigan. Kasalukuyan pala silang nasa isang bakasyon, kasama ang kanyang pamilya. Kaya napatanong siya kung bakit kailangang sumama ang babaeng iyon sa kanilang family trip. Nang makita naman siya ng kanyang ina na nagising na sa kanyang pag-idlip, masaya siyang sinabihan nito na nagpunta sila doon para magsaya. Kaya hinimok siya na maglaro na rin kasama ang kanyang kapatid at si Sueon sa tubig. Napakamot naman sa ulo si Daesung at tila walang balak na gawin ang mungkahing iyon. Ngunit habang iniisip pa niya ang tungkol dito, lumapit sa kanya ang ilang mga bata at tinanong siya kung siya ba si Daesung. Tila wala namang kamuang-muang ang isa niyang kasama at tinanong kung sino ang kanyang tinutukoy. Ngunit hindi ito pinansin ni Daesung at sa halip ay sinabi na siya ngayon. Agad namang namangha ang dalawang bata matapos marinig ito, habang ang isa pa nga sa kanila ay hinihiling na makita ang kanyang alagang dragon. Sa kabilang banda, si Daesung ay biglang pinagpawisan ng husto sa di inaasahang atensyon na ito. Ngunit nang marinig ng mga kalapit na tao ang kaguluhang iyon, agad na natawag ang kanilang atensyon, lalo na nang marinig nila ang pangalan ni Daesung. Si Daesung naman, nang mapansin ang mga tingin ng mga tao sa kanya, ay nagulat ng husto at di ito inaasahan. Ngunit sa sandali ding iyon, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Chan Ho tungkol sa pagpunta ng kanilang pamilya sa isang beach. Binalaan pa siya na maraming tao ang makakakilala sa kanya kung gagawin niya iyon, kaya sa palagay niya ay hindi rin sila makakapag-enjoy.
Ipinagkibit balikat naman ito ni Daesung at sinabi na kahit makilala pa siya ng mga tao, hindi naman siya isang sikat na tao na kailangan nilang pagkaguluhan. Kaya sa palagay niya ay walang magiging problema doon. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na ang kaisipan niyang iyon ay maling-mali, dahil ang mga tao sa kanyang paligid ay pinagkakaguluhan na siya na parang isang artista. Kaya habang nangyayari ito, napatanong siya sa kanyang sarili kung dapat ba siyang kumaway sa kanila. Kasunod nito, nahihiya niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabi na siya nga si Daesung. Sinundan naman ito ng mga tao na humihingi ng kanyang autograph, habang ang ilan naman ay gusto lamang makipagkamay sa kanya. Meron din namang gustong hilingin na gawin din siyang isang srank gaya ng ginawa niya sa kanyang mga kasamahan, habang ang isang babae naman ay napapatili at sinasabi na sobrang gwapo ni Daesung. Sa kabilang banda, si Daesung, matapos marinig ang lahat ng ito, ay hindi na nakapagsalita at awkward na ngumiti na lamang sa kanila. Naisip niya na ang kasikatan ay parang isang gamot na nakakaadik. Sa ilalim naman ng Mount Fuji, kasalukuyang nag-i-explore ang dalawa. Habang ginagawa nila ito, tinatanong ni Yongchil ang kanyang sarili kung bakit sila masyadong pumupunta sa pinakailalim nito. Kaya sa sandaling ito, sinubukan niyang sabihan ang panot na lalaki na wala na silang makikita dito dahil sobrang lalim na nila. Kaya gusto niya sanang himukin na bumalik na. Ngunit ang kanyang mga manonood ay tila walang balak na sundin ang kanyang nais, at mas gusto pa nga ng mga ito na magtungo pa sila sa pinakailalim. At bilang pampalakas ng loob, mayroong nag-donate ng 1,000,000 won para magpatuloy pa sila sa kanilang paglalakbay. Agad din namang nagpasalamat si Yongchil sa donasyong ito, ngunit mapapansin din sa kanyang mukha na hirap na siya sa kanyang kalagayan. Tila natutuwa naman ang kanyang mga manonood na sadista, at pinipilit pa siyang magpatuloy, habang ang iba naman ay nagkokomento na bigyan pa siya ng pera upang magpatuloy pa ito sa kanyang paglalakbay. Matapos mabasa ang lahat ng ito, nakiusap na si Yongchil na itigil na ang ginagawa nilang ito dahil hindi na niya kayang magpatuloy pa. Ngunit matapos niyang sabihin ito, isa sa mga manonood ang nagbigay sa kanya ng misyon na kung magpapatuloy sila at may makuha silang kahit anong item, makatatanggap siya ng 10,000,000 won. Agad namang napuno ang kanyang komento ng pagsuporta sa kanya na gawin ito. Ngunit kasabay ng challenge na ito, narinig niya ang pagtawag ng panot na lalaki na pinagmamadali siya sa kanyang lokasyon. Matapos makarating sa lugar, nakita niya na nakangiting tinititigan ng lalaking ito ang isang portal na nagmumula sa isang cube. Ang cube na ito marahil ay ang ginagamit noon ni Daesung sa kanilang paglalakbay upang mabilis silang makarating sa iba't ibang bansa. Nang makita naman ng kanyang manonood ang portal na yon, napansin nila na masyado itong maliit kaya naisip nila na ito marahil ay isang class na gate. Habang sinusuri naman ng dalawa ang cube na ito, biglang lumitaw sa kanyang live stream ang isang misyon na nagbabanggit na kung papasok siya sa loob nito, makatatanggap siya ng 100,000,000. Lumaki naman ang mga mata at napanganga si Yongchil nang makita ang misyon na ito, dahil tumataginting na 100,000,000 ang kanyang magiging premyo kung gagawin niya ang challenge na ito. Sa mga oras na ito ay dumating na si Changsik at si Haran sa Daesung Clan Headquarters. Sinabi ni Changsik, akala ko ba secret training center ito, pero parang ordinaryong training center lang. Sinabi naman ni Haran, ganun din ang pagkakaalam ko, medyo kakaiba nga. Makalipas ang ilang sandali, biglang bumukas ang isang pinto at mula dito ay pumasok si Dongchul, Soyeon, at Choyong. Matapos silang makita ng dalawa, agad silang binati ni Haran. Sinabi naman ni Dongchul na maghintay sandali dahil parating na rin si Daesung maya-maya lang. Bigla namang nakaisip ng ideya si Soyeon, at sinabi na kung wala pa ang kanilang master, isasamo na lamang niya siya sa pamamagitan ng kanyang manika. Ngunit bago pa siya makagawa ng kahit ano, ay biglang may humawak sa kanyang ulo, at agad na naunawaan ni Soyeon na ito ay ang kanyang master. Kaya tinanong niya kung kailan pa siya dumating, hindi naman siya sinagot ni Daesung, at sa halip ay sinabi na dahil nandito na silang lahat ay sisimulan na nila ang pagsasanay,
Kasabay nito ay naisip niya na kung gagawin niyang mga servants din ang dalawa ay magiging komplikado pa iyon para sa kanya, kaya ginamit na lamang niya ang kanyang kakayahan na area exchange. Matapos niyang gawin ito, ay unti-unting nagbago ang kanilang paligid, at napunta sila sa dimensyon ng impyerno, na ikinagulat naman ng dalawa. Sa sandaling ito ay napuno ng katahimikan ang grupo, at makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Dong Chol na mukhang mas malawak ito ngayon, kumpara noong una silang pumunta dito. Sinabi naman ni Choi yung nasa palagay niya ay ito rin ang pinuntahan nila noong inilipat sila ni Daesung mula sa research lab. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay naalala nga ni Dong Chol na ito nga ang lugar na iyon, samantala napangiti naman si Soyeon, at sinabi na ito ang lugar kung saan siya huling nagsanay. Inasar naman siya ni Haran matapos marinig ito, at sinabi na ito marahil ang lugar kung saan siya dinala ni Daesung matapos siyang gumawa ng kalokohan sa Japan. Galit namang pinatahimik siya ni Soyeon, dahil ayaw na niyang maalala ang tungkol doon. Habang abala pa sila sa kanilang pagkukulitan, ay inawat na sila ni Daesung at sinabi na isasagawa na nila ang kanilang special training, kaya kailangan na nilang maghanda. Nagtataka naman si Choyong matapos marinig ang special training, at iniisip kung ano iyon. Sa kabilang banda si Soyeon ay tila hindi na gustong maranasan ang special training na katulad nito. Habang naguguluhan pa ang kanilang grupo sa kung ano ang tinutukoy ni Daesung, ay nakangiting sinabi ni Daesung sa kanila, na dahil nahihirapan silang labanan ang mga malalakas na boss monster, kaya nagdesisyon siyang ibahin ang kanilang training. Tila hindi naman natutuwa si Chang-sik sa sinabi niyang ito, at nangatwiran pa nga na madali lang nilang natatalo ang mga ordinaryong halimaw, ngunit sumang-ayon din siya na medyo nahihirapan nga sila nakalabanan ang mga gate boss, lalo na kung mataas ang level ng mga ito. Matapos namang marinig ito, ay biglang inilabas ni Daesung ang kanyang espada at sinabi na simula ngayon ay dapat nilang isipin na siya ang boss na kanilang kalaban, at ibigay ang kanilang buong lakas sa pag-atake sa kanya. Sa kabilang banda ang grupo matapos marinig ang sinabi niyang ito, ay pinagpawisan dahil hindi nila inaasahan na ang kakalabanin nila sa kanilang training ay hindi mga halimaw, kundi si Daesung mismo. Ngunit habang naguguluhan pa ang grupong ito ay sinigawan sila ni Daesung, at sinabi na simulan na nila ang kanilang training. Pagkasabi niya nito ay agad siyang nagpakawala ng kanyang atake patungo sa grupo, na nagdulot ng malaking pagsabog sa lugar. Samantala sa underground blood shrine ng Hans, ay biglang lumitaw ang isang portal, at mula dito ay lumabas ang panot ni lalaki, at sumunod naman sa kanya si Yung Shil, na ngayon ay nanginginig pa sa takot, at tinatanong siya kung anong lugar ito. Sinabi naman ng panot na lalaki na hindi rin niya alam, at wala rin siyang gaanong makita dahil masyadong madilim ang lugar. Lumapit naman sa kanya si Yung Shil at sinabi na hindi maganda ang pakiramdam niya sa lugar na ito, kaya dapat na silang umalis. Bagamat natatakot din, ay sinabi niya na maglakad-lakad pa sila ng konti bago umalis. Sa gayon ay masatisfied ang kanyang mga manunood. Sinabi din niya na kung ito ay isang F-rank na gate, ang mga halimaw dito na lalabas ay mga goblins lamang, kaya mapuprotektahan sila ng kanilang mga suot, at makakaya niyang talunin ang mga ito. Ngunit habang nasa gitna pa ng kanilang pag-uusap, ay bigla silang nagulat nang lumabas sa kanilang harapan ang isang bagay na tila mga ugat ng puno na pumapaitaas. Sa sandaling ito ay napasigaw si Yung Shil, at tinatanong kung ano ito, habang ang matandang lalaki naman, ay tila natuyo ang lahat ng dugo sa katawan dahil sa sobrang takot. Matapos namang huminto sa pagkilos ang bagay na iyon, ay kumalma ang dalawa, at pinatahimik ng matanda si Yung Shil, dahil makamarinig sila ng mga halimaw sa paligid. Habang pinagmamasdan nila ang bagay na iyon na ngayon ay nagmukhang kurtina ng dugo, ay sinabi ng panot na lalaki kay Yung Shil na manatiling malapit sa gate. Sa gayon ay kung may mangyaring hindi inaasahan, ay mabilis siyang makalalabas dito. Hindi naman maunawaan ni Yung Shil kung ano ang balak gawin ng matanda niyang kasama, at wala nang nagawa kundi ang tingnan na lamang ito habang patuloy itong naglalakad papalapit sa bagay na iyon. Matapos naman siyang makalapit dito, at tingnan ang butas na pinagmulan ng bagay, ay labis siyang natakot sa kanyang nakita, dahil sa ilalim ng butas na iyon ay nakita niya ang mga bangkay ng tao na tila sinisipsip ng tila ugat na mga bagay ang kanilang dugo. Nakita pa nga niya mula dito ang ilang buhay pa na mga tao na humihingi ng tulong, bagamat naaawa siya sa kalagayan ng mga ito,
ay wala naman siyang lakas para tulungan sila, kaya nagpasya siya na bumalik at ipaalam ang lahat ng ito sa grupo ni Daesung. Ngunit sa sandaling aalis na siya ay bigla siyang bumunggo sa isang tao, at nang tingnan niya kung sino ito, ay nakita niya sa kanyang harapan ang High Priest ng Hans, na ngayon ay nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. Kasunod nito ay tinanong siya nito kung paano siya nakapasok sa kanilang teritoryo, ngunit hindi niya sinagot ang kanyang tanong, at sa halip ay sinigawan niya si Yongshil na tumakas na mula sa lugar na ito. Agad namang tumakbo si Yongshil palabas, ngunit mabilis siyang sinundan ng High Priest, at sinusubukang pigilan, ngunit dahil malapit lamang si Yongshil sa portal, ay agad siyang nakapasok dito at hindi nahuli. Nang suriin naman ng High Priest ang portal na kanyang pinasukan, napansin niya na ito ay isang dimension gate, at nang tingnan naman niya ang kinaroroonan ng panot na lalaki, ay nagulat siya dahil nawala na ito sa kanyang pinag-iwanan dito. Matapos maunawaan na natakasan siya ng dalawang mahinang nilalang na iyon, naisip niya na kahit mga insekto lamang ang mga ito ay nagdudulot pa rin ito ng sakit ng ulo sa kanya. Samantala sa labas ng portal, ay makikitang bumagsak si Yongshil, at sa sandali ding iyon ay agad siyang pinaulanan ng mga komento ng kanyang mga manunood. Ang ilan pa nga sa kanila ay nagsasabi na nagtagumpay siya sa kanyang misyon, ngunit hindi ito pinansin ni Yongshil, at sa halip ay naiiyak na sinabi na ang kanyang kasama ay nasa malaking panganib. Habang naguguluhan pa ang kanyang mga manunood ay biglan naman niyang tinapos ang kanyang live stream, na nagdulot sa mga manunood na mag-isip na kung may aksidente bang nangyari sa ginawa nilang pagpasok sa portal. Samantala sa opisina ng Daesung Clan, ay nakatanggap ng tawag si Chano, at matapos niyang sagutin ito ay bumungad sa kanya ang isang boses na nagsasabi na iligtas sila. Nakilala naman ni Chanho ito bilang si Yongshil, at tinanong kung ano ang nangyari sa kanila. Natataranta namang sinabi ni Yongshil, na ang kanilang leader ay natrap sa isang gate, at sa kanyang palagay ay nahuli ito ng mga halimaw. Matapos marinig ito ay nagulat si Chano at napuno ng pag-aalala para sa matandang kasamahan. Sa sandaling ito ay sinimulang atakihin ni Changsik si Daesung, ngunit madali lang na sinalag ni Daesung ang kanyang atak gamit ang kanyang malaking espada. Habang ginagawa niya ito, nagsagawa naman ng pag-atake si Dongcheol gamit ang kanyang lightning fist, ngunit nagawa din itong salagin ni Daesung gamit ang isa pa niyang kamay. Habang ginagawa pa niya ito, nakita niya si Choyong na lumabas mula sa kanyang likuran, at sinubukan siyang barilin. Ngumiti lamang si Daesung sa pagtatangka niyang ito, at sinabihan siya na malaki na ang kanyang inimprove. Kasunod nito, nagulat si Choyong dahil biglang naglabas ng matinding kapangyarihan si Daesung at ginamit ang kanyang kakayahan na outburst. Dahil dito ay nagkaroon ng malaking pagsabog na parang lava sa paligid. Nagulat ang tatlong umaatake sa ginawang ito ni Daesung. Nang makita naman ito, ginamit ni Harin ang kanyang kakayahan na quick shield laban sa atake ni Daesung dahil sa sandaling ito ay napuno ng nagliliyab na apoy ang paligid. Makalipas pa ang ilang sandali ay lumitaw si Daesung sa gitna ng nag-aapoy na lugar, at sinabihan sila na bagamat maganda ang kanilang teamwork, kulang pa rin sila sa isang finishing blow. Hindi naman masaya si Changsik sa resulta ng pagsasanay nilang ito, dahil kahit ibinigay na nila ang kanilang buong makakaya, wala pa rin silang laban kay Daesung. Samantala, si Harin ay ibinunton ang kanyang galit kay Soyeon dahil hindi niya ito nakitang tumulong sa kanilang pakikipaglaban. Sinabi naman ito na ang kanyang mga curse skills ay hindi gumagana kay Daesung kaya wala siyang magagawa sa kanya. Sinabi pa niya na kung hindi talaga siya masaya sa naging resulta, bakit hindi na lamang niya sakalin si Daesung. Sa kabilang banda, si Daesung ay nakatanggap ng isang mensahe sa system na nagsasabing nakatanggap ito ng mensahe mula kay Chanho. Matapos makita ito, binuksan ni Daesung ang isang video call upang kausapin ito at tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi niya na kailangan niya ang kanyang tulong na ikinagulat ni Daesung. Sa labas naman ng gusali ng Daesung Building, makikitang dumating ang ilang mga sasakyan at lumabas mula rito ang mga armadong lalaki at nagmamadaling bumuo ng isang linya upang magbigay-pugay sa isa pang palabas sa isa pang sasakyan. Matapos ngang buksan ng isang lalaki ang pinto ng sasakyan,
lumabas mula rito ang isang babae. Makalipas pa ang ilang sandali, lumabas na sina Daesung sa kanyang panteon, at habang naglalakad sa pasilyo, mapapansin ang awkward na itsura ni Seoyeon na para bang natatae. Kasunod nito, hindi na napigilan pa ni Seoyeon ang kanyang sarili, at nagsimulang umalis sa grupo kaya agad siyang tinanong ni Daesung kung saan siya pupunta. Nahihiya namang sinabi nito na pupunta lamang siya sa CR dahil dumudungaw na ito. Matapos tumakbo palayo sa kanila, nabangga pa niya si Chan-ho na nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya. Matapos siyang makita ni Daesung, mapapansin ang naiinis na itsura nito, at tinanong si Chan-ho kung bakit pumasok ang matandang panot na lalaki sa loob ng gate at ngayon ay kailangan niyang siya ang magligtas dito. Nangatwiran naman si Chan-ho na wala silang magagawa doon dahil ang matandang iyon ay parte pa rin ng kanilang Daesung Clan's Bay Product Disposal Team. Sinabi din niya na kinontak na niya ang Korean at Japanese Association para ipaalam sa kanila ang kanilang gagawin. Wala naman ng choice si Daesung kundi ang sumunod na lamang sa kanya. Kasunod nito, pumalakpak siya upang tawagin ang atensyon ng kanyang mga kasamahan at sinabi sa kanila na pupunta siya ngayon sa Japan dahil mayroon siyang aasikasuhin doon kaya maaari muna silang magpahinga habang nandoon pa siya. Matapos marinig ito, naguguluhan at nagtataka ang kanyang mga kasamahan at iniisip kung ano kaya ang gagawin ni Daesung doon. Samantala, habang papalabas na sa gusali, napansin ni Daesung ang armadong mga lalaki kasama ang babaeng bumaba sa sasakyan, kaya tinanong sila ni Chan-ho kung ano ang ginagawa nila dito. Sa sandali namang ito ay nagpakilala ang babae na siya ay si Yeon mula sa World Hunter Association at isang enforcement officer. Sinabi pa niya na kaya sila nagpunta dito ay dahil iniimbestigahan nila ang nakaraang kaganapan na World Gate Fracture Incident kaya nais niyang isama si Daesung bilang isang witness. Hindi naman natutuwa si Daesung sa biglaang pagdating nilang ito at sa kanilang sadya sa kanya, kaya sinabi niya na anong klaseng katarantaduhan ang kanilang pinagsasabi. Sinabi naman ni Chan-ho na wala silang natanggap na order mula sa Korean Association tungkol dito. Sa kabilang banda, si Daesung matapos marinig ito ay napagtanto na si Anderson ang nag-utos sa kanila upang hulihin siya. Galit namang sinabi ng babae na yon ay President Anderson para sa kanya. Sinabi naman ni Harin na sa pagkakaalam niya ang World Hunter Association ay walang anumang kapangyarihan na mag-enforce o magpatupad ng anumang batas laban sa kanila. Sinabi naman ng babae na naghihinala sila na si Daesung ang siyang may kagagawan sa World Gate Fracture Incident kaya pinayuhan niya sila na huwag makialam at umalis na lamang para hindi na sila madamay pa. Nagsimula namang maglabas ng kanyang kapangyarihan si Dong Cheol at sinabi na mukhang walang kinatatakutan ang babaeng ito. Sinabi pa niya na kahit sila ay mga enforcement officer, ang lahat ng mga sinabi nila ay talagang hindi katanggap-tanggap. Sinabi naman ni Choyong na handa na siyang pakawalan ang kanyang mga extreme magic bullets, kaya huwag silang kumilos ng masama. Kalmadong namang sinabihan sila ni Chan-ho na umalis na sila, dahil nag-aalala siya sa kung ano ang maaring mangyari sa kanila dito kung ipagpapatuloy nila ito. Sinabi naman ng babaeng ito na alam na niya na mangyayari ito kaya naghanda na sila para sa mga ganitong sitwasyon. Kasunod nito ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na i-activate ang legacy. Matapos matanggap ang utos, sinimulang i-activate ng mga armadong lalaki ang equipment, at matapos nilang gawin yon ay nagsimulang umilaw ang buong gusali ng Daesung Clan at nabuo sa paligid nito ang isang malaking magic circle. Nagulat naman si Dong Cheol at Choyong sa nangyaring ito. Maging si Harin at Changsik ay naramdaman din na hindi sila makagamit ng aura dahil sa equipment na kanilang ginamit sa palibot ng gusali. Sa kabilang banda, si Daesung matapos makita ang kanilang ginawa, ay walang naramdamang anumang pagbabago sa kanya dahil hindi tulad ng mga ordinaryong hunter, ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa ether at sa halip ay nagmumula sa impyerno. Kaya sinabi niya sa grupo ng babae na ang kanilang ginagawa ay masyadong nakakatuwa.
Ngunit bago siya kumilos, naisip niya na kung sisirain niya ang seal na kanilang ginawa, baka masira din ang kanilang gusali, kaya nagpasya siyang ipagpaliban muna ang aksyon. Habang nasa gitna pa ng kanyang pag-iisip, nagsalita naman ang babae, at sinabi na pansamantala nilang pinipigilan sila na makagamit ng kanilang mga aura kaya pinayuhan niya si Daesung na sumama ng matiwasay at kung gagawin niya iyon ay tatratuhin niya siya bilang isang honored guest. Matapos marinig ito, umakto si Daesung na para bang wala na siyang magagawa sa sitwasyon niya ngayon, kaya sinabihan na lang niya ang babaeng ito na pumapayag na siya sa kanyang gusto basta pakakawalan niya ang kanyang mga kasamahan. Habang nag-aalala naman si Chan-ho para sa kanya, sinabi ni tatawagan lang siya. Ang tinawagan pala ni Daesung ay si Seoyeon na ngayon ay naglalakad na sa labas. Sa sandaling ito ay tinanong ni Daesung kung nasaan na siya ngayon. Sinabi naman ni Seoyeon na mayroong nangyari kaya umalis siya at hindi muna siya makakabalik pansamantala. Bigla namang nagulat si Seoyeon nang marinig niyang biglang tumawa si Daesung sa telepono at sinasabing alam niya na nagdadahilan lamang siya noong sinabi niya na natatae siya kanina. Pagkatapos ay tinanong ni Daesung ang tungkol sa kanyang bagong skill. Kaya tinanong din ni Seoyeon kung ang tinutukoy ba niya ay ang Daesung summoning technique niya kung saan maaari niya siyang tawagin papunta sa kanya. Kinumpirma naman ito ni Daesung at inutusan siya na gamitin niya ito ngayon din. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel.